Tinodo na ni Tintin ang bilis ng pagpapatakbo sa tricycle. Walang tingin-tingin, walang lingon-lingon, wala nang pakialam kung meron man masagasaan at ang importante, makatakas sa demonyong aswang na iyon. Ang pinaka nakakatakot ay yung halos magdikit na ang sidecar at ang bunganga ng aswang sa sobrang lapit halos maihina ako sa takot. Pero pilit pa rin humahabol ang aswang dahil ako ang nasa dulo ng tricycle. Kinuha ko na ang kahuli-huli ang dakot ng asin. Sinaboy ko ito at tinamaan ito sa muka. At siya naman itong matungal ng malakas na tila ba nasaktan sa ginawa ko. Maya-maya pa, biglang meron akong nakitang may bumato ng malaking bato sa di kalayuan. Maraming bato, akala ko kami ang binabato dahil nagsisigawan na kami sa paghingi ng tulong. Yun pala ang mga tambay na nadaanan namin kanina na tumulong sa maginang sugatan at duguan. Dahil sa maraming bato ang tumama sa aswang at sa mamo pa ng asin, dun lang siya tumigil sa paghabol sa amin. Tumakbo ito ng mabilis sa mataas na talayban at sa makapal na amog sa kadiliman. Dun lang ako nakahinga na maluwag nang wala nang sumusunod sa amin, ni hindi na rin kami nakapagpasalamat sa mga tambay na tumulong sa amin para maitaboy ang aswang. Late na kami na nakauwi ng bahay noon. Grabe ang experience noon, sobrang nakakatakot. Pero at the end of the day, masaya pa din ako dahil hindi ko malilimutan ang karanasan na iyon dahil kasama ang matatalik na kaibigan ko. 2022 na at hanggang ngayon palaisipan pa sa akin kung sino yung matandang sumigaw na huwag na kami tumuloy dahil may aswang. Sa awa ng Diyos, wala na ako nabalitaan tungkol sa demonyong aswang na iyon. Pakibati mo po sana ang aking mga kaibigan na sina Tintin, Bea, Yuan, Annie at Princess. Maraming salamat po, Karimlan Horror Stories.